Dito tayo sa farm ni Sir Jason sa Barangay San Jose. Yes po. Ayan, si Sir Jason pala yung ating mushroom grower. Sir, pwede po ba kayo magpakilala? Yes po. So ako po si Jason Olampago po. Then registered criminology. Maliban po sa pagiging mushroom grower natin, nagtatrabaho din naman po ako sa Bureau of Correction as Corrections Officer 1. Then also po, director din po ng GCI, 2025 Director GCI of Community Engagement. Yan po. So ngayon po, itutur po natin si Sir kung ano yung mga achievement natin sa isang taon pa lang halos na ginagawa namin kung mushroom grower at ilang mga barangay na ang mga nabigyan natin ng livelihood program na training at paano pa po mas palawakin natin yung industriya ng mga amag or ng mushroom industry dito sa Palawan lang po muna. Yan. So sa pagpaprepare po natin ng fruiting bag or substrate para sa pagpatubuan ng mushroom, kailangan po natin ng dayami. So itong dayami na ito, kailangan po siya ibabag ng magdamag. Then kinabukasan po nun, babanlawan natin siya kasi medyo may amoy po yun siya. Kailangan matanggal din po yung amoy niya na yun. Kasi naka-apekto po yun siya sa pagkakontaminate ng mushroom kapag hindi matanggal. Then, kailangan po natin ng sudas. Itong sudas or kusot na ito, nakukuha lang natin ito minsan ng libre sa mga tistisan. Ang mixture niya, 30% nitong sudas and 70% ng dayami. Kung sa kikiluhin po natin, 3 kilos po nitong sudas at 7 kilos po ng dayami. Then i-mix po natin yon. Then bago po yon sa rice straw natin, pag nababad natin yon, kinabukasan pag haon natin na yon, kailangan siyang puputol-putulin. Kaya meron po tayong tinatawag na shredder. Dito natin siya para di ba kasi po yung rice straw mahaba po yan. So kailangan siya at least mapaliit-liit natin siya, madudurog. Ganon. Then bago natin siya i-mix dito sa sodas natin. Pag nakuha na natin siya doon, na-i-mix na natin, bago natin siya gagamitan ng bagging machine. Ito yung bagging machine natin na to, naka-design siya sa 6x12 na plastic na AAA heat resistance po. Kasi pagkatapos po natin makagawa ng fruiting bag, i-steam pa po natin yun. Ipapasok pa po natin yun siya sa drum na papakuluan ng tubig. Kumbaga steamer nga po, gagawin sterilization po yun. Then para po yun, mamatay lahat ng mga bacteria o microbio na nakahalo po sa ating substrate. Kasi po, kaya ganun siya kalinis kasi po para mamatay yung nagkukos ng contamination sa ating sa binhi ng mycelium natin ng mushroom. Yan, sir, balita ko mura lang itong shredder mo. Saan mo nabili, sir? Ito po yung shredder na ito, nabili ko po siya sa sa TikTok. Ang price niya lang po nito ay nasa 3,000 to 4,000 po yung price nito. Then pagdating po nito, kayo lang po lang yung mag-assemble nito. Then dekuryente po ito. Yan, ito yung on niya at saka yung off. Pwede siyang gamitin natin sa mga mga puno ng saging na itatadtadarin natin siya, pupinuhin natin siya para ipapakain natin sa baboy, sa mga manok, mga alaga nating hayop, sa mga nagla-livestock po. Kung meron po kayong mga yung napier or kung ano pa po mga dahon, kakawati, dito po napakaganda po itong gamitin kasi talagang durog siya. Ihalo natin siya sa mga binibili niyo pong commercial products, mas makakatipid po talaga kayo ng husto. Yan. So ito po yung ating mga fruiting bag. Ito ay mga na-steam na. Kumbaga na-sterilize na natin to. Ito yung mga fruiting na bag na to. Ready na ito siya para taniman natin ng spawn ng mushroom. Yan. Kung napapansin nyo, ito po naidikit sa drum kaya siya nasunog. Ibig sabihin may init po talaga na kailangan papatayin yung mga microbio, bacteria ng substrate po natin. Yan. So ito po yung ating yan. So ito po yung ating steamer or sterilization natin para sa ating mga fruiting bag. Yan po. So pinapapoyan po natin ito. Ang pagpaapoy sa kanya, at least po 6 to 8 hours po yung pagpaapoy natin, pag-sterilize natin sa fruiting bag para talagang patay yung mga pinakaloob-loob na mga microbio ng substrate natin. Yan po. So ang isang drum, ang capacity niya na pwedeng malagyan ay mga nasa 108 to 110 kung siksik at maganda yung pagka-assemble po natin. Kaya siya hanggang ganun sa isang drum na ganito. Pero ito, dahil itong may takip na ito, halos nasa kuha lang ito ang nalalagyan ito ng mga nasa 50 or 60 fruiting bags lang po. Ayan. Tapos may tubig, sir? Opo, may tubig to. Ang tubig niya hanggang dito lang yan. Tapos dito na yung parang patungan niya na hindi siya nalulubog yung fruiting bag natin sa tubig.
Then yun na yun siya, yung kumukulo niya, yung init niya, yun na yung pag-sterilize lang ng protein bag natin. So may kahoy siya, sir. Yan. Ang nilagay ko lang dyan yung bakal. Yung bakal, yung takip niya rin dati dito. So yan po, ito po yung ating extension ng mushroom grower natin. Kaumpisa ko lang din naman ito, ito siya is parang naging incubation natin yon. Naging incubate natin yung unang mga protein bag natin. Itong protein bag natin ay mga nasa 1,500 na po ito halos, yung ating protein bag. So kung napapansin nyo po siya, ito siya ay may mga 3 weeks na. 3 weeks, may 2 weeks, at saka 4 weeks na po halos na mga naitaniman. Kaya kung napapansin niyo po, yung ibang amag nasa kalahati na, yung iba bago pa lang. Katulad po nito, yan. Ito siya kaumpisa pa lang nito kasi sibol pa lang ng mushroom natin, yung bunga ng amag. Then yung ito, kung napapansin niyo po na abot na dito yung kanyang similya, ito ay mga 2 weeks na po ito. 2 weeks na pag dito na yung banda yung amag. So ito po yung ating mga protein bag. Ang tawag nito is protein bag. At after po 27 to 35 days, bago na po siya lalabas dito, yung bunga ng mushroom. Kung napapansin niyo po ito, hindi ako nagamit ng papel, kundi ang ginamit ko ay plastic para iwas muna siya sa contamination. Then after po niya na mag 35, pag naputi na siya lahat, bago natin siya tatanggalin yung plastic, para doon na siya lalabas yung bunga niya. At mas magiging maganda siya kasi nga wala siya halos contamination. Walang contaminated na maging protein bag. Halos successful po yung magiging product. Ganun. Sir, sa design po, ano yung maisa-suggest nyo pagka nagpagawa ng fruiting house? So, sa paggagawa po natin ng protein house, Ano kailangan, yung requirement? So, kailangan po natin ng tela, yung ganito po, yung katulad dito, katsa ng harina. Kung napapansin ito. Katsa ng harina, yung tela na to. Ito po kasi yung babasain natin para kakapit dito yung lamig, yung tubig. Pag nabasa to siya, so yung loob ng mushroom house natin, makokontrol yung humidity, yung moisture, na maging malamig yung loob ng mushroom house natin. Kasi siyempre yung mushroom gusto niya malamig. Ganon. Then isa pa po, kaya may mga net siya, para control po yung pagpasok ng hangin. Kasi isa din sa nakakapagpa-dry o nakakapagpatuyo ng bunga ng mushroom. Kapag yung labas-pasok yung hangin, magiging dry po talaga siya agad, parang tumutuyo agad. So papangit yung harvest po natin. Ganon. Then, mas maganda din po kung ang ating area ay nasa ilalim ng puno or may mapunong lugar para nakakatulong din po yung lamig ng environment. Ganon siya. Tapos didiligan ba, sir? Apo. So, didiligan natin siya araw-araw to. Umaga, hapon, tanghali. Depende po siya kung masyadong, kung lagi pong umuulan, okay lang po siya ng umaga at saka hapon. Pero kung init po yung panahon na, yung init na, kailangan umaga, tanghali, hapon po talaga yung pagdidilig ng ganon. Paano, sir, didiligan yung... So, yun po, sa pagdidilig po natin, gumagamit lang po tayo ng sprayer. Yung parang, kung napapansin niyo po yung mga nag-i-spray nung sa palayan na parang moist lang. Mist lang na parang pitik-pitik lang talaga siya. Ganun lang yung pagdidilig niya. Kasi hindi siya pwedeng tirahin, didiligan siya ng direkta. Kasi minsan, yung amag na gumagapang, yung mycelium niya, naaapektuhan po yun siya. So, kailangan talaga, mist lang yung pagdidilig sa kanya kasi para basa-basa lang talaga siya. Ganun lang siya. Okay, so ngayon po nandito po tayo sa aking yung mga protein bag ko na nagpo-produce na po siya ng mushroom. Kung napapansin niyo po, puti na po siya lahat dahil ito siya nagbubunga na. Then yung style po ng pagkalagay ko, nakasabit siya, nakahang kasi para ma-maximize yung space ng area. Kung may maliit lang kayo na area, may maximize at marami kayong mailagay. Pwede naman siyang katulad yung kanina, pinakita ko sa inyo na nakasalansan. Pwede rin yung ganito nakahang. Pag nakahang siya, maganda rin siya kasi iwas din po siya sa daga. Yan, hindi siya basta-basang makutkot or mapapuntahan ng daga, ganyan. Then, ang kagandahan din nito, yung sa baba niya, katulad ito nakasemento siya, hindi siya agad-agad na, yung nakukuha agad ng contamination sa pagdaan-daan mo. Kasi kailangan may angat talaga siya, hindi siya dapat babagsak. Ito bumagsak lang to kasi nabali na yung taas na pinagkabitan ko kasi lumang bahay na to yung ginawa ko. Kwarto lang kasi to na ginawang budiga. Ngayon, tinanggal ko lahat yun, nilinis, ginawa ko siyang protein bag, mushroom house para mapakinabangan. Yan. Kaya naging ganito yung sistema niya, position. Kung nakapapansin niyo po, yan, ito may bunga tayo ng mushroom. Ayan. Then, ito po yung tinatawag na pinhead. Yan, pinhead. Ibig sabihin palabas na ito. So, bukas nito,
malaki na rin to. Kahit mamayang hapon, ganito na siya halos. Yung kanya. Oh, yan yung pinhead niya po ng mushroom. Mga ganito. Then, ang kalaban lang natin dito sa mushroom, yung tinatawag na, yung ito po, yung tinatawag na, G-nuts ba yun? O G-guts na parang insekto, na maliit siya na parang, mas maliit pa siya sa, mas maliit pa siya sa lamok, na parang langaw siya. Pero siya po ay manageable po yan. At hindi ka pwedeng mag-spray ng insecticide. Kasi, ang mushroom ay mabilis siya mag-absorb ng kung anong mga, yung mga, basta yun na, mabilis siya mag-absorb na naka-apekto sa kanya ng amoy, at siyempre, lasa, nakukuha yung kan. Kaya ang kailangan sa kanya, bumibili ako ng parang, anong tawag ito, yung sa baygo na pandikit. Ito, sir, oh. Yan, ganito. Oo. Yan, bumibili ako ng ganito. Yan. Kung napapansin nyo, yung mga itim-itim na yan, yan yung insekto ng mushroom. Ginagayan ko lang siya, parang hinahawi-hawi mo lang siya para didikit sila dito. Ganun lang ang ginagawa sa akin. Kaya napaka-organic talaga ang paggawa ng pagko-cultivate ng mushroom, ng oyster mushroom. Ilang bag? Actually po yung ito parang mga nasa 500 lang to. Opo, nasa 500 floating bag lang po ito. Pero nakapag-harvest po ako dito ng 1 to 2 kilos per day. Per day po yun. Ganun siya. So ito po yung area na ito. Dito ako nag-incubate nung mushroom, katulad po nito. Dito ako nagtatanim kasi para iwas talaga dito sa contamination, walang hangin, walang pasukan halos ng, kumbaga yung alikabok, na maiwasan natin yung kontaminasyon. Kung napapansin niyo po ito, yan, dito ako nagtatanim. So dito ini-incubate ko muna siya ng isang buwan na magputi siya bago natin siya inilalabas kasi ang mushroom, habang tinataniman pa natin siya, sa 27 to 35 days niya, dapat madilim yung area. Talagang madilim. Pero pag nagbunga na siya, or lumabas na yung pinhead niya, nagmamushroom na siya, kailangan niya na nasinag ng araw. Kaya kailangan nasa labas na siya. Pwede na siyang makakita ng liwanag. Para hindi siya yung hahaba lang ng mahaba, tapos maliit yung cup niya. Ganun po siya. Yan, ito naman po yung, dito ako gumagawa ng binhi. Yan, ito yung para yung incubation ko. Yan, sa paggawa ng binhi niya. Meron ako doon nakakuha. Trigo. Yung para sa similya ng mushroom, yung spawn niya, ganun. Ito po, nag-uumpisa pala ako dito sa mushroom na to, sa mushroom farm ko. Sa San Jose po ito, sa may likod lang ito ng Memorial Park. Malapit siya sa may Muslim Cemetery or St. Mary, dito lang po yan siya, ang area natin. Kung napapansin niyo po yung paikot niya ng mga puno, yung ambience niya, gusto po namin gawin ito na parang mini coffee shop na ganun. Then lahat po ng product na yun ay mushroom lang po talaga, halos karamihan ng product. So sa mga vegetarian or yung gustong nag-iwas ng karne, yan po, dito po napakaganda po yun kasi yung mushroom natin, yung texture niya ay parang karne din siya, substitute siya sa karne at saka sa gulay. Tsaka isa pa po, siyempre katulad nun, meron tayong gagawing mga iba-ibang product ng mushroom katulad ng siomai mushroom, meron tayong chicharon, gagawa tayo ng mga kinilaw mushroom, sisig mushroom, at patty burger po na mushroom. So sa mga gustong matikman ng iba-ibang klase ng product ng mushroom at mga nagda-diet, syempre lalo na yung mga diabetic na nag-iiwas ng kanin, na ayaw ng, kumbaga nagbabawas, at lalo na po yung mga high blood na mga ma-cholesterol talaga na nagbabawas talaga sila ng mga carb, pwede po kayo dito. Masubukan niyo po yung ating product ng puro mushroom po talaga.